Ang Bible po na hawak ko, nawala rin po ito dahil napagnakawan ako ng sasakyan ko. Ang sabi ko lang, Panginoon, makabalik lang yung Bible, ang katumbas nun nakabalik na lahat. After 1 month, walang damage, mandalo yung nawala, doon na po sa kabilang tulay na nakuha. At ang nakapagbalik po ay isang evangelist na nung kanya daw, nung na-turn over sa kanya nung pamangkin ng asawa niya, siya ay nanginig sapagkat ang pangalan po ng Bible ko ay Poemen. Ibig sabihin, Biblia ng pastor. So para daw mawala ang Bible sa isang pastor o sa isang lingkod ng Diyos, mayroong pangyayaring hindi maganda. Now, ikaw naman na walang Bible, walang mawawalang Bible sa'yo. Pero dapat may Bible ka na hindi naman mawawala. Di ba? So, ang challenge po kasi, gusto natin lumago, matutunan lahat na may binabahagi sa atin. Alam nyo, doon sa mga nakapag-aral sa Pastoral Lydia Personal Bible Institute, ano ibig ko sabihin? Karamihan sa mga prayer warrior natin, train sila kay Pastoral Lydia. Pagdating ng Sunday, train kay Pastor. Pagdating po ng mga araw, aalamin ni Pastoral Lydia, anong oras, anong araw ka available, tatawagan kita. Hindi po sa ano pa mang bagay, kundi kung kulang yung panahon para turuan ni Pastoral Lydia, paano magbasa ng Bible, paano ipamuhay ang Bible, paano manalangin. Doon po nangyayari sa cellphone or sa telepono. Kaya po, ang prayer warrior, talaga po silang na-train sila sa, ako lang po nagsabi, Pastoral Lydia Personal Bible School. Okay? So yun po, nawala lang sa atin sa presensya ang Pastoral Lydia, pero yung po mga, maging ako, ang inyong lingkod po, ay ganon kami mag-usap. Nagpapalitan kami ng mga kalaman tungkol sa Bible. Isa pa pong gusto kong ipaalala, ito po, bukod sa Bible, nire-require niya tayo noon, ito po yung malaking bagay, na meron po tayong mga notebook at meron po tayong ballpen. Bakit? Nang sa ganun yung mga pina-flash po na mga scripture, dito po sa screen ay inyo pong nakukopya. Hindi po yung word for word by word, kundi po yung mga books, chapter, and verses nang sa ganun nababalikan. Ito po yung mga bagay na kailangan po natin upang sa ganun, yun pong mga natututunan natin, itinuturo na sa atin dito ng ni Pastor Boje, ng mga exhorter, iba-ibang mga exhorter, ay lalo pong nagiging buhay sa atin. Lalo pong nagiging buhay sa atin. Nang sa ganon, pag ito po ay naipamuhay na natin, alam nyo yung mga itinuturo sa atin ng ating Pastor Boje o iba pang mga na nakakapag-preach dito, nag-i-exhort dito, alam nyo po, lahat ng yan pakikinabangan natin. Unang-una, dito po sa communion, doon po sa naka-prepare na exhortation ngayon, sa 1 Corinthians chapter 11, 23 down to 31, sa bahagi po dyan, nire-remind tayo. Sabi ni Pablo, yung tinanggap niya, yun din po ang aming ipinagpapatuloy na ibahagi sa inyo. So ano po ang communion? Sabi ni Pastor, bago may turn over totally sa akin ngayon, yung pagkakataon, meron pong dala ito. Hindi ito ceremonial lang. Hindi ito yung basta bahagi ng tradisyon, bahagi ng programa. Hindi po, meron po itong napakahalagang bagay na dinadala sa buhay natin. Napakahalaga na pinagpapahalaga. Sabi po dito, ang pagpapahalaga sa katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Hindi ito yung, kahit papano, bahagi ako. Hindi po. Ikaw talaga ay bahagi. Ikaw talaga ang dahilan. Tayo talaga ang dahilan. Kaya sabi po dyan, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon na ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.
gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro. Ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang hindi nararapat, nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi pinapahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. So paano po natin masisiyasat ng tama ang katawan ng Panginoong Kristo? Ito po ay sa pamamagitan ng araw-araw na pagbabasa natin ng kanyang salita. Lalo natin siyang makikilala at lalo natin siyang may papamuhay yung mga nais iparating sa atin ng Panginoon. At doon malalaman natin ang mga tamang instruction. Doon ay gusto natin maging matagumpay, gusto natin mawalan tayo, mawala sa atin o malayo sa atin, masakit at karamdaman. Gusto natin mabalik sa atin ang mga bagay na nawawala sa atin. Bukod po sa relo ni Sister Dina na nawaglit o nawala noong 27, meron din po tayo yung kapatid po ni Brother Ed Presto, si Sister Maay. Naiwan din po yung cellphone. Siya po'y nagpasalamat sapagkat nung araw din yon, October, ano ba tayo ngayon? November. Tama, October 27, naiwan din po ang cellphone. That day, nakabalik sa kanya ang cellphone. Na-turn over sa amin ng janitor. And then, naibalik sa kanya. That day din mismo. Ngayon, ang isang magandang ibabalik ng Panginoon sa atin. Bukod sa anumang mga bagay na nawala, ang ating pong kalusugan, ang ating kabuhayan, ibabalik ng Panginoon sa tamang panuntunan, sa tamang pagkilala at pagpapahalaga natin sa kanyang katawan at dugo. Itaas na po natin ang ating mga communion element. Panginoon, nandito po, tinataas po namin sa inyo ang elemento po, Panginoon, ang tinapay na kumakatawan, Panginoon, o simbolo ng katawan ng Panginoon Kristo na sa pamamagitan ng malatay at sugat na kanyang tinamo lahat ng sakit, karamdaman, Panginoon. Kahinaan, kahirapan, Panginoon, ay nalunasan na sa aming mga buhay ayon sa tama naming pagkakakilala, pagpapahalaga sa kanyang katawan. Gayon din, O Diyos, ito pong katas ng ubas, Panginoon. Yes, Lord God, itong katas ng ubas, Panginoon, na aming tatanggapin, Panginoon, na simbolo ng dugo ng Panginoon Kristo. Yes, Lord, in the name of Jesus, tunay po ito, it will transform into the real blood ng Panginoong Kristo na nagpapaalala sa bawat isa sa amin na kami tinubos na sa malinis at dalisay ng dugo ng Panginoon Kristo. Brother and sister, mga kapatid, sa pagkakataong ito, ang apoy ng banal na Espiritu ay nararamdaman ko po na nandirito sa atin sa ngayon at ang sariwa, ang katotohanan ng kaganapan ng sariwang dugo ng Panginoon Kristo, lalong-lalo na po sa may mga sakit, may karamdaman, in the name of Jesus, receive it. Receive that now in the name of Jesus. Thank you, Lord God. Tinatanggap po namin, Panginoon, in Jesus' name. Amen.